Nag-alagos town na umano ang Cardona Fishport dahil sa pagkaunti ng mga nagbebenta at namimili ng isda. Nagsimula raw yan ng mga yayat ang mga huling isda at ang sinisisi ang pagdumi ng tubig sa Laguna de Bay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Dating puno ng kulay at sigla ang fishport na ito sa Cardona. Ngunit simula noong nabawasan ng huli, tumabang na rin ang dating ng customer sa fishport. Unang beses daw itong nangyari sa karanasan ng mga naglalako ng isda sa lugar. Dati po kasi maraming mamimili dito, ngayon wala na. Bihira na. Kahit po ilang banyera nauubos kasi maganda po ang kalidad ng isda, matataba. Eh ngayon po pahirapan pa siyang ibenta. Kasi nga po kaya. Naghahango dyan, halos 10 konsignasyon. Wala, pa isa-isa. Yung isa-isang iyon, yung payatang isda, tapos walang namimili. Kaya nalulugi lahat. Ultimo mga konsignasyon, mga buyers, nalulugi. Kami pa kayang maliliit. Ngayon kami ay lahat dito, 56 members. Naging wala ng 20 members na nagtitinda sa araw-araw. Ipinakita sa atin ni Aling Maribel ang ilan sa kanyang mga binibenta. Ang kanilang mga bangus, payat at maliliit. Ganoon din sa iba pang klase ng isda gaya ng tilapia. Karamihan dyan, hindi na pwedeng ibenta. Tiyaga, kumbaga, walang pagkukunan kasi ito lang ang hanap buhay talaga namin. Kumbaga, tatagan na lang, patigasan na lang kung hanggang kailan katatagal. Ganun lang, tiyaga lang. Pero kumukuha na lang kami ng mga isdang alat. Pag may alat, napapansin din sa tabang. Pero mas lamang ngayon ang logo namin. Kakaroon ng utang kung saan-saan para may abono sa isda, may pagbayan. Mula sa mahigit 50 vendors, 4 na lang daw silang natira na nagbebenta dito. Sa sobrang tumal, halos ipamigay na lang daw nila ang mga isda na hindi nabebenta. Dinadaing na lang namin, tapos bababad namin sukat bawang. Kaso nangyayari, wala rin namang namimili na. Dahil nga sa pagkakapangit na ng isda ng Cardona, ng tabang. Kaya inaano na lang namin, pinamimigay namin. Bibilag, pamimigay namin sa kulungan, kaysa itapon namin ibalik sa dagat. Ang kanilang tinitignang dahilan, ang pagpangit ng kalidad ng tubig sa Laguna de Bay. Puro mga hinuhulog ngayon nalulusaw. Similya raw po yung nilalaglag ngayon, sabi po ng mga kasi daw po malibag daw po yung tubig. Kumbaga, sa kalidad din ng tubig talaga. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Cardona na patuloy ang kanilang pagkilos upang makiisa sa paglilinis sa Laguna de Bay. Meron kaming mandato from Supreme Court na related tungkol sa Manila Bay cleanup, and we are required to do cleanup also, particularly cleanup of Laguna Lake. Lahat kami dyan ay mandated, lahat ng shoreline municipalities mandated dyan. Pero giit ng alkalde, nasa tao pa rin ang magiging kapalaran ng Laguna Lake. Ang problema ng Laguna Lake, it's a long-term solution. Hindi na ito makukuha ng 1 or 2 years Ang tao, ang may kasalanan ng paggamit ng Laguna Lake ay napakahirap baguhin ang masamang nakaugalian. Nakaas ang ating mga kababayan sa kalikasan para sa kanilang kabuhayan. Kaya naman mahalaga na ito ay pangalagaan. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang Cardona Fishport kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. May Jazz, taga riyan ng nanay ko. Okay. Okay, nung nagawi ka ba doon, talagang halos wala ng tao. Actually, Pops, nung tinitignan nga natin, dahil nga syempre, familiar tayo dun sa lugar, ang unexpect natin, pagpunta natin doon, ay maraming tao, maraming namimili, at maraming vendors. At nung pagpunta natin, akala pa nga natin nasa mali tayong lugar kasi parang walang tao, ang tahimik. At talagang makikita natin yung difference nung mga panahon na marami pang vendor. Parang hindi Fishport. Tama ka siya, Pops, no? Parang nawala na rin talaga yung sigla ng lugar. Paano yung mga tindahan doon? Ano na nangyari? Ang kwento sa atin ng mga vendors na nandoon, Paps, no, ang dami daw doon na dati may mga nakakapagpatapos pa ng kanilang mga anak, may nakakapagpatuyo pa ng bahay to be exact. Pero sa ngayon daw, Paps, ang nangyari ay mayroong mga nag-iba na ng karir, may mga nag-construction, naghanap na ng mga ibang racket, talagang umalis na sila sa pagbebenta ng Matumal. Matumal daw Okay. talaga. May naabutan ka pa bang mga namimili? Ano bang sabi ng mga tao doon?
Meron namang mga ilan Oo. tayong naabutan, no? Pero ang sabi nga nila sa atin ay napansin nga nila na talagang maliit or payat yung isda. Pero dahil nga they're nearby the area lang din, mas Oo. prefer nilang doon na lang mamili. Pero Oo. napapansin nga daw talaga nila iba yung quality ng isda kumpara nung mga panahon na maayos at maganda pa yung quality ng tubig. Ayan yung quality ng tubig. Ano nga ba ang anong dahilan bakit nagkakaganon at napakarumi ng tubig? Actually, Pops, no, sa ngayon, inaalam pa yung talagang eksaktong ano ba talaga yung Oo. component ng tubig kaya nakaka-apekto doon sa quality ng isda. Pero nung tinanong natin yung kanilang alkalde, no, ang tinitignan din daw dyan, yung quality ng tubig ay dahil din sa man-made activities. Dahil nga daw, ito na yung long-term effect nung kapabayaan din daw ng tao sa pagpapabaya doon sa lake. Kaya yung solution din, it's possible na taon din ang mangyari bago makita natin yung Ma-rehabilitate effect. yung Tama quality ka dyan, ng Pops. Kailangan tubig daw, dyan. Oo. lahat ng municipalities talaga na within the shoreline ay magtulong-tulong para makita talaga natin yung effect at mabalik yung dating quality, Pops. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.